Meron po tayo ditong napakalaking balita mula kay Pi Network na tiyak na papasiglahin ang ating market excitement. Sa wakas, opisyal na pong inilabas ni Pi ang kanyang MiCA compliant white paper. Sa wakas, isang hakbang ito na magbubukas po sa kanya ng pinto para sa EU at saka EEA regulated trading. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga pioneers? Paano po makakaapekto ang hakbang na ito sa kanyang presyo at future liquidity? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ng detalyado at malinaw ang kahalagahan ng milestone na ito at ang mga posibleng epekto nito sa market. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang MiCA at bakit po ba mahalaga ito kay Pi. Ang MiCA or Markets in Crypto Assets Regulation ay ang bagong regulatory framework ng EU na nagtatakda kung paano po dapat kumilos ang mga crypto projects sa European market. Ang MiCA compliance ay hindi lamang po simpleng requirement. Ito po ang passport para kay Pi para makapasok sa mga regulated exchanges sa EU at saka EEA. Sa pamamagitan po ng MiCA white paper, malinaw na ipinapakita po ni Pi ang kanyang non-custodial at saka community mined layer 1 status na nangangahulugang hindi po siya isang security o traditional utility token. Dito po natin makikita ang strategic na pagkilos ni Pi kung saan ay pinagsasama ang grassroots community focus sa institutional grade compliance. Para po sa atin, ang hakbang na ito ay hindi po basta technicality lamang. Ito po ay nagbubukas ng pinto sa regulated liquidity, nagbibigay ng kalinawan sa regulatory risk at nagbabalik ng kumpiyansa sa network. Ngayon ay paano naman po nakatutulong ang white paper sa EU expansion? Ang white paper ay nagsisilbing legal at saka strategic blueprint ni Pi. Dito po ipinapakita kung paano po naiiwasan ang ICO o public offering at kung paano po magiging eligible si Pi para sa secondary market trading. Mahalaga ito para sa atin bilang mga pioneers dahil ang mas malinaw na regulatory status ay kadalasang nagpapataas ng market confidence at nagbubukas ng liquidity pathways. Bukod dito, malinaw na nakasaad po sa white paper na ang Pi wallet ay non-custodial. Ibig pong sabihin, hawak ng mga users ang kanilang tokens at hindi po pinapamahalaan ng network ang private keys. Sa simpleng salita, mas mataas po ang seguridad at mas malinaw ang user protection. Kaya para po sa atin bilang mga traders at holders, ito po ay significant dahil ang security at compliance ay dalawang pangunahing bagay na nakakaapekto sa presyo at saka adoption. Ano naman po ang market impact ng announcement na ito? Agad-agad nang marilis po ang white paper, nagkaroon ng positibong reaction ang market. Tumaas po si Pi ng halos 5% habang ang trading volume ay umakyat ng higit sa 120%. Ang ganitong galaw ay malinaw na indikasyon na ang network ay nakapagbigay ng renewed anticipation sa liquidity at excitement sa global community. Para po sa atin, nangangahulugan ito na kahit walang actual listing sa ngayon, ang market sentiment ay nagiging bullish, lalo na sa mga pioneers na matagal nang naghihintay ng mas malawak na trading opportunities. Mahalaga rin na obserbahan natin ang momentum na ito dahil maaring maging precursor ito sa sustainable adoption once na official listed sa regulated EU exchanges.
Paano naman po nakakaapekto ang compliance at user protection sa network? Isa po sa mga pinagkakatiwalaang features ni Pi ay ang kanyang focus sa compliance, KYC verification, at saka fraud prevention. Sa nakalipas na 7 taon, pinagtibay po ni Pi ang kanyang ecosystem sa pamamagitan ng identity verification at saka risk reduction tools. Ang updated MiCA white paper ay nag-reinforce ng mga aspetong ito na nagpapakita ng security at saka network integrity ay hindi lamang po priority, kundi core principle ng Pi network. Para po sa atin, ang emphasis na ito sa proteksyon ay nagbibigay ng confidence na kahit lumawak po ang market at maging institutional grade si Pi, mananatili po ang community first identity nito. Ano naman po ang pwedeng mangyari sa exchange listings? Ayan, ang pagkaka-achieve po ng MiCA compliance ay isang major prerequisite para sa regulated European exchanges tulad po ng OKX Europe at iba pang MiCA license platforms. Bagamat hindi pa inihahayag ang mga specific partners, malinaw po sa white paper na si Pi ay aktibong naghahanda para sa EU EEA trading admission. Para po sa mga pioneers, ang hakbang na ito ay isang turning point. Matapos po ang mga taon ng enclosed network limitations, possible nang makakita si Pi ng first official liquidity paths under a regulated framework. Ang regulated listing ay hindi lang nagbubukas ng presyo or potential price, ito rin po ay nagbubukas ng pagkakataon para sa institutional adoption at mas matatag na market positioning sa Europe. Ano naman po ang reaksyon ng community at ano ang susunod? Hindi po nakapagtataka na nag-celebrate ang Pi community sa social media. Marami po ang nagbigay ng comment na ito na ang first real step para sa global recognition. Ang mga analyst naman ay nagsabing ang MiCA approval ay malaking nagpapababa po sa regulatory uncertainty. Isa po sa pinakamalaking hadlang para sa emerging crypto assets. Ngayon si Pi ay pumasok na po sa isang bagong phase or yugto. At yan po ay ang tinatawag na blending grassroots identity with institutional compliance. Kaya sa susunod na buwan, titignan po natin kung gaano po kabilis ang kanyang transition mula po sa regulatory clearance patungo sa real tradable market access sa EU. Kaya para po sa ating lahat, ito po ay critical na milestone na nagtatakda ng stage para sa future growth at adoption ni Pi. Bilang panghuli ay ano naman ang masasabi ko tungkol dito? Sa aking opinyon, ang hakbang na ito ni Pi ay isa pong game changer. Ang MiCA compliant white paper ay hindi lamang simbolo ng regulatory maturity. Ito rin po ay strategic roadmap para sa mas malawak na liquidity at institutional adoption. Para po sa atin bilang mga pioneers, ito ang pagkakataon na makita natin ang network na lumalabas sa enclosed mainnet at magbukas sa regulated European trading ecosystem. At bilang pagtatapos, ang key takeaway po rito ay simple lamang. Si Pi ay hindi lamang digital token. Isa po itong community-driven layer 1 asset na handa na sa regulatory compliant trading. Kung titignan po natin ang buong picture, ang future outlook ni Pi ay napaka-promising. Lalo na kung patuloy na susundin niya ang roadmap at magpapatuloy po siya sa pagtutok sa security, compliance, at user empowerment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.